Kaya tanungin mo yung sarili mo, ito bang gagawin ko? Lalo akong magiging mapagmahal? Ito bang gagawin ko? Hindi ako magiging makasarili? Kung masasagot nyo mga tanong na iyan ng oo, iyan na ang tanda na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung yung gagawin mong desisyon, hindi naman talaga para sa iba, kundi para lang sa iyo, sabi ng tanda, hindi yan para sa iyo. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung papaanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Aminin natin na mahilig tayong humingi ng tanda sa Diyos. Lalo't kung may gagawin tayong isang mahalagang desisyon sa buhay at hindi natin tiyak alin baga dito ang pipiliin natin, alin baga dito ang tatahakin natin. Kaya't humihiling tayo ng tanda mula sa Diyos. At kung minsan, kapag hindi na makapag-antay ng tanda, kung ano-ano na ang ating pagbabalingan, magpapahula ka na. Magsasangguni ka na sa maraming mga tao, sa mga kaibigan mo, at kung ano-ano pa, sapagkat nais natin ang mas malinaw na direksyon.
Kung pwede nga lang sana, katulad nung ginawa ng mga anghel sa pastol na hinatid sila doon sa Belen, itinuro pa yung bata. Sana ganun na lang po. Di ho ba? Mas madali sana yun kung magsasalita na lang ang Diyos, oo o hindi. Sa kaliwa ba o sa kanan? Ito ba o ito? Pero malinaw na sinabi ni Jesus sa Nazareno na walang masyadong tanda. Kung meron bibihira lang. Iyon ay isang natatanging kaloob. Naalala nyo yung isang linggo, nung Biyernes, pinagdiwang natin yung 106 na taon ng anibersaryo nung sumayaw yung araw sa Fatima. Hindi araw-araw sumasayaw ang araw. Hindi araw-araw nagdidilim ang kalangitan para magbigay sa atin ng tanda. Hindi araw-araw nagpapakita ang birhen. Pero sabi pa rin ni Jesus sa Nazareno, huwag kayong mag-alala. Pinagalitan pa nga niya yung mga tao na huwag na kayo masyadong hanap ng tanda. Sapagkat higit pa sa sapat ang tanda na ibinigay na sa atin ng Diyos. Magiging isang palantandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Walang iba kung hindi si Jesus Nazareno mismo ang tanda na ibinibigay sa atin ng Diyos. Siguro mapapatanong kayo, sa Kanya nga tayo humihingi ng tanda. Siya na pala yung tanda. Hindi pala kailangang magbigay pa siya. Tignan lang natin siya. Siya na ang tandang inaantay natin at siya ang tandang ibinibigay ng Ama sa atin. Papaano raw naging tanda si Jesus Nazareno? Sabi ko nga kanina, minsan meron tayong pinag-iisipan, pagdidesisyonan, na gagawin ba o hindi. Tanda si Jesus Nazareno sapagkat kung pagninilayan natin ang buhay niya, ang kanyang, lalo na ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay, ito na ang landas na dapat nating tahakin. Ang landas ng sakripisyong pag-aalay at pagmamahal ni Jesus. Ito ang tanda ng Diyos sa atin. Kaya tanungin mo yung sarili mo, ito bang gagawin ko? Lalo akong magiging mapagmahal? Ito bang gagawin ko? Hindi ako magiging makasarili? Ito bang gagawin ko? Makapagbibigay buhay sa iba? Makakatulong sa kaligtasan ng iba? Kung masasagot nyo mga tanong na iyan ng oo, iyan na ang tanda na ibinigay sa iyo ng Diyos galing kay Jesus Nazareno. Kung yung gagawin mong desisyon, hindi naman talaga para sa iba, kundi para lang sa iyo, sabi ng tanda, hindi yan para sa iyo. Hindi yan ang tamang gagawin mo. Kung yung gagawin mo, hindi makakabuti sa kaligtasan mo at kaligtasan ng tao, hindi yan ang para sa iyo. Sapagkat, hindi ho ba? Ano bang ipinapakita sa atin ni Jesus Nazareno? Larawan, tanda ng wagas na pagmamahal, pagbibigay ng sarili, pagtulong sa kapwa, pagtahak sa mabuti. Kaya mga kapatid, hindi na natin pala kailangan maghanap ng iba pang tanda. Sapagkat kaharap na natin ang pinakadakilang tanda galing sa Diyos. Kung pag-aaralan natin, pagninilayan natin,
isa sa puso natin at gagayahin natin ang landas ni Jesus Nazareno, nakita na natin ang tanda ng Diyos. Kaya nga, sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, siya ay alipin ni Kristo, tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Sapagkat kung nakita natin ang tanda na ipinadala sa atin ng Diyos, si Jesus Nazareno, at tayo maging tagasunod ni Jesus Nazareno, nagbunga na ang tandang hinihingi natin sa Diyos. Magsitayo po ang